Hello. Magandang hapon sa lahat. Magandang gabi doon sa mga ating mga OFWs na nasa Middle East. At bago tayo magsimula sa ating episode na to, please like, share, and subscribe dito sa Justin Talk News PH. At para sa mga bagong viewers o yung mga matagal na dumadalo rito sa Justin Talk News page, paki-subscribe naman para medyo umangat ng konti ang ating subscription. So, this afternoon, anong pag-usapan natin? Itong kontrobersya na umiikot ngayon sa buong Pilipinas with regards to the medical condition ng ating Pangulo na si BBM. Marami nagtatanong kung ano ba talagang katotohanan at parang napakailap ng katotohanan, hindi natin malalaman kung ano ba talagang totoo. But meron lang akong gustong sabihin at gustong i-request doon sa ating pinakamamahal na senador, kapatid nating Pangulo na si Jaime Marcos. Sigurado naman ako na alam mo kung ano talagang sitwasyon ng iyong kapatid at hindi lingid sa kaalaman mo kung ano pa talagang totoong kondisyon ng kanyang pangangatawan o kanyang health. Dahil nung huli mong speech diyan sa Lunita, anong sinabi mo na uwi na kayo, magpagaling na tayo, doon na tayo sa Ilocos para gumaling tayo dahil nga sinabi mo na meron siyang sakit at ito ang alam na natin na diniklara mo sa buong mundo na ito, bisyo na to ay ginagawa niya kasama pa yung pamilya niya. So ngayon you should be also concerned dito sa napaka-serious na medical condition ng iyong kapatid. This is on the personal level. But on the other hand, for the interest of the Filipino people, at this is a concern ng buong mamamayang Pilipino at ating bansa, and also this is a security concern sa ating bansa. Kasi mahirap naman yung bayan natin kung walang namumuno. Kahit isang saglit lang. Kahit ngayon na wala naman tayong kalaban, pero hindi yan maganda na ang isang bansa in just a moment ay walang namumuno. At siguro alam mo yan dahil it is enshrined in our constitution and it is mandated na kailangan all the time merong humahawak sa puder ng pagiging Pangulo ng ating bansa who will direct all concern for the betterment of the Filipino people. So this is an act of patriotism at magiging matapat sa iyong tungkulin bilang isang senador. So bakit hindi mo mailahad kung ano ba talagang medical condition ng inyong kapatid? So, dapat ibubunyag mo na rin yan kung ano. Kaya mong magbunyag ng sinasabi mong bisyo. So, ngayon kaya mong ibunyag ito. Kung ano bang medical condition ng iyong kapatid para magamot naman yan. Kung kaya pa yung gamutin, magkaroon ng mahabang pahinga at gagamutin sa tamang paraan sa paggamot ng kanyang karamdaman. So this is to the advantage of your brother. So you should do your part for the benefit of your sibling and also for the benefit of the Filipino people. Madali lang yung intindihin. Binubunyag mo nga sa buong mundo ang kalagayan ng iyong kapatid. Ngayon pa na this is a critical moment and you should step forward to take this
moment para mapagaling ang iyong kapatid kung mayroong mga karamdaman. Kung wala, magandang balita rin yan. Sabihin mo rin is in good shape naman. Tulad ng sinasabi ni Claire Castro that the president is healthy and nothing to worry about. Magandang balita yan. Yan naman ang gusto natin mangyari, na malayo sa sakit ng ating Pangulo para magampanan niya ang kanyang tungkulin being the president of this country and do his job according what is expected of him for the betterment of the Filipino people. Klaro yun. Ngayon, doon sa mga nakaalam, siguro may sikreto kayong alam. Hindi rin naman ninyo pwede mabundiang yan dahil may Data Privacy Act naman. At pwede kayo ma-cyber libel. So, naintindihan natin yung mga positions ninyo. But, ito nga, iba sa side ni Amy. May karapatan siya na magsalita with regards to the health condition of his brother. At nakita ko, isa yan sa mga breaking points dyan sa mystery na yan. But all of these things, ma-unveil naman yan after the end of this regime, of this administration. Malalaman din natin yan ang lahat. Tulad ng nangyari ng kanilang ama. Maraming haka-haka doon, mga chismis lang. But later, nang umalis na sila sa Malacanang, na kita natin kung ano ba talagang mga katotohanan na pilit nilang tinago nung sila pa ang namumuno sa Pilipinas. Yung si Ferdinand Marcos Sr. So, nilalaman din natin. At the same way na itong ngayon, malalaman din natin yan later on. Kasi, di naman natin mapipigilan ang panahon at hindi natin mapipigilan yung mga ginagawa natin na akala natin ay napakasikretong bagay pero hindi natin alam na marami na palang nailalantad na pala yan sa mga maraming tao. Kasi alam mo naman yung pader, may matay yung pader, lumilipad yung balita, malalaman din ang buong mamamayan ng Pilipinas. So, dyan sa issue na yan, sa topic na yan, na sabi pa nila, viral na viral, alam naman natin sa social media, kunting balita na kumikiliti sa ating mga imagination, nagiging viral kaagad. So, ito, we are hoping na gagawin ni ni Senator Amy ang kanyang tungkulin being a sister of our president. So ngayon, itong pangalawa nating pag-usapan na issue, itong tungkol sa presyo ng ating gasolina at diesel. Of course, doon sa press conference ng PCO at sumingit ngayong taga LFTRB yata yung isa at yung si Garin. At sinabi ni Garin, itong sinabi naman ni Garin, may katotohanan din naman na talagang hindi basta-basta bumaba ang presyo ng diesel at gasolina. Kahit na sabihin natin na dahil sa deklarasyon ng ceasefire sa Israel, between US, Israel and Iran, na dapat bumaba ang presyo rin dito sa atin. Kasi sa totoo din naman, hindi pa naman nakakuha ng oil. Wala pang nakalabas na barko dyan sa Strait of Hormuz. Merong nakalabas kagabi, 4. Pero hindi, yung dalawa hindi naman oil ang laman. Mga nagde-deliver sila na lumabas na. Walang nagde-deliver ng goods sa UAE. Tapos may lumabas na 2 tanker, I think walang nakalagay na na definite na kung saan ito, anong bansa ito. Yung dalawang walang carrier, walang flag na nire-raise nila, basta dumaan lang sila doon, 2.
Dahil hindi pa naman na-resolve yung problema dyan sa Strait of Hormuz. Kahit na bumaba sa world market, sa Brent, bumaba ng 90 from 106, 104, bumaba ng 90. Hindi pa yan maapektuhan ang presyo dito sa atin. At itong ceasefire na to na scheduled for 2 weeks, magkaroon na sila ng talk ng US at ang Iran dyan sa Islamabad, Pakistan. Hindi pa ito maging effective. Kaya nga hindi talaga bababa ng ganyang kabilis ang presyo ng ating gasolina at diesel, at malamang na tataas pa yan dahil yung mga process pa na pinaprocess pa ngayon na kinuha ng China, probably itong Caltex sa Shell ay makakuha doon sa refinery from China o Japan. Makakuha sila ng ilang liters ng gasolina at diesel na mahal na ang bili nila nito. So there's a big probability na tataas pa nga. Di ba ngayon 170, mayroong 140, mayroong 150, di pare-pareho ang presyo. So there's a probability that in the coming weeks tataas pa ang presyo ng gasolina. I don't know kung maging effective yung sinasabi nilang subsidy doon sa mga jeepney drivers, mga transport vehicle drivers na magkaroon ng gas allocation, I think 150 liters in a week. But the price will be less 10 pesos per liter. So okay na rin. Pero 150 liters lang yan. I don't know kung gaano karami ang consumption ng isang jeepney kung mag-operate siya ng isang linggo. So yun ang balak nilang i-implement ng LTFRB, yung subsidy program nila para sa mga jeepneys. So at least kung ma-implement naman nila yan, maganda naman. Kung sa tingin natin, makakatulong yan sa mga driver. Pero ang problema niyan kung patuloy na tataas yung presyo. Kaya baliwala yung discount na 10 pesos per liter. Kung tulad ngayon, kung yung 170 na presyo ng diesel biglang tumaas ng 200, na malaking possibility na abutin ng 200 talaga yan. Dahil beside na walang supply, walang lumabas pa, yung sa Saudi, napakahaba ng pila doon sa Yanbu. Yun ang napakalaking problema ng Pilipinas. Dahil nga wala tayong strategic oil reserve. Ito nga ang malaking failure ng ating pamahalaan na hindi yan ginawa. At yung mga ngayon pa lang nila gagawin, too late the hero na yan. Oil deregulation law. Kung ano mang alisin nila dyan, yung total control sa mga oil companies para ma-control nila yung presyo. Kung kailan tayo natamaan, ngayon pa lang tayo kikilos. Dahil nga much of our time are spent on political actions, political moves, lalo na itong pag-iipit nila kay VP Inday Sara dyan sa impeachment. Wala silang ginagawa kung ganyan. And then planning how to maneuver the budget para magiging maayos ang pag-insert nila ng kanilang mga projects, mga pundo, para magiging malita, para mailagay sa malita at maibulsa nila yung pundo. Doon sila busy. Kaya ganito, tinamaan tayo ng gusto. At so yun ang problema natin ngayon. Ngayon marami nagtatanong sa akin, kasi aside from this channel, meron din ako isang Justin Global News channel na kaso lang yan in English kasi ang broadcast natin doon, kasi hindi lang naman ako nag-broadcast. Meron ding ibang mga foreign
partners natin na nag-broadcast niyan in other languages din. But mostly English yun. Ngayon lang, dito lang ako nagpo-focus sa Justin Talk News Feeds kasi sila ngayon ang busy, lalo na yung mga partners ko na mga Middle Eastern, kasi concern sila dyan pangyayari nga dyan sa malapit sa kanilang lugar. So ito, bakit nasasabi natin na matagal pa yan mabuksan, magkaroon ng safe passage talaga ang mga super tanker na may dalang oil galing ng UAE, Bahrain, Saudi, Oman, Qatar, dyan sa Middle East. Hindi pa yan makiklear basta-basta. Tandaan natin na bago lang nag-declare ng ceasefire. Ang ibig sabihin ng ceasefire, tigil ang putukan nila kahit hindi naman yan natutupad dahil nga itong Iran patuloy rin naman ang pamumumba, pagpapalipad ng kanilang mga missile. I-discuss din natin yan, bakit ganyan ang nangyari. So at least na-implement yung ceasefire na yan. Ang US at Israel hindi muna mamumba dyan sa mga infrastructure dyan sa loob ng Iran, at supposed to be susunod din yung Iran na IRGC, yung Islamist Revolutionary Guard Corps, na doon sa kondisyones na binigay sa kanila ng US. Na binigay ng US at yun nga ngayon dahil nagkagulo, dahil nagbigay din sila ng kondisyones. Walang problema yan, ayan ang gusto nyo mangyari, but kaya nga hindi natuloy yung pamumumba ni President Trump dahil inaccept niya yung kondisyones na binigay ni President Trump. Ano ba yung kondisyones? Na buksan niyo yung Strait of Hormuz kaagad. Na ngayon hindi niyo tinupad, hindi tinupad ng Iran yan. Tapos ibalik yung uranium nasa kamay nila, yung 900 pounds na uranium na 60% grade na, pwede na gagawing after magiging 90% grade, yun ang pwedeng ibabala dyan sa nuclear bomb. So yun ang mga conditions at iba pang kondisyones. 15 conditions yun ang talagang original na pinag-usapan nila, kaya pumayag itong Iran na makipag-usap sa US dyan sa Islamabad, Pakistan. Ang nangyari kasi dyan, wala nang totoong namumuno dyan sa Iran. Kasi ilan ang napatay dyan, ang Ayatollah Khamenei nila, diba, na-assassinate through precision guided missile, kasama yung mga 40 of his mga kapanalig na mga ministers, patay lahat yan in one sitting. Yung susunod sana sa kanya na maging another appointed leader, supreme leader, na-assassinate din ulit. Then yung kasunod pa, na-assassinate din ulit. Ganyan ang nangyari dyan sa Iran. Ngayon, yung pumalit na yung anak niya na si Khamenei, si Mustafa Khamenei, may attempted assassination sa kanya. Kaya matagal siya nagkoma. At ang malungkot na balita, naputulan siya ng 2 paa. At saka yung kanang kamay niya putol. Ang mukha niya natamaan ng mga shrapnel, kaya butas-butas yung mukha niya. Yun ang kondisyon niya. Kaya hindi na talaga siya makafunction as supreme leader dyan sa Iran. Matagal siyang nanahimik. So ngayon yung mga forces ng Iran mismo na mga tauhan dati ni Ayatollah Khamenei, nagkahati-hati kasi iba-iba naman, pareho silang ideolohiya, mga jihadist, mga terorista, mga fundamentalist, mga extremist na nag-export ng terror sa buong mundo. Sila rin na nagsusuporta ng Al-Qaeda, nagsuporta sila as a proxy army nila yung mga Hezbollah sa Lebanon, ang mga Hamas dyan sa
sa Gaza at saka sa Samaria at Judea. Sila ang nagsuporta niyan na patuloy ang kanilang gera with Israel. So yun ang nangyari dyan. So marami silang faction dyan, yung mismong naiwan ni Kamini na mga grupo. Yung IRGC nahati, part niyan ito sila ni si Muhammad Alibas, na hardliner yan. Talagang gusto niya, ito yung gumawa ng yung deal na sinasabi niya na dapat hindi na mangungumba yung US, dapat mag-enrich pa rin sila ng uranium, na kontrolado nila yung Iran, dapat bayaran sila ng US. Hindi naman yan ang pinag-usapan nila nung sumuko ang Iran sa US na magkaroon nga ng ceasefire. Kaya nung natanggap ni President Trump yan, tinapon lang sa basurahan. Sabi ni President Trump, hindi naman itong demand namin. Kami ang magdi-demand, kasi kayo ang sumuko sa amin. Hindi naman kayo nananalo. Halos mabura na nga yung military nyo. Nabura na talaga. Wala nang Navy. Wala nang ang lahat na barko nila. Almost 24 na mga modern na mga frigates, mga corvettes, mga drone carrier. Wala na. Burado na lahat yan. Ano na yan? Bumagsak na lahat yan. Pati yung nila, Air Force. Wala na. Pati communication system sa loob ng Iran. Warak na. Ang pinaka-importante yung capacity nila to manufacture missile. Talagang yung mga factories, lahat, mga components, mga petrochemical fuel para sa mga missile, sa mga drones, warak na lahat yun. Component lahat niyan. Kasama nga yung mga petrochemical plants na meron pang mga Russia na mga scientist noon na nag-develop yata ng fuel para sa bagong mga missile. 24 yun, at pinalabas din naman sa Iran papunta ng Russia, pinauwi. So ganyan ang kwento. Kaya wala nang karapatan sila mag-demand for anything dahil talo nga ang Iran eh. Kaso siyempre saving face na lang para hindi sila mapahiya, bigay din sila ng kanilang demand para sasama rin sila dyan sa talk, sa pag-uusap nila dyan sa Islamabad, Pakistan, kasi ang nag-mediator dyan yung Pakistani government, yung prime minister nila. So sa loob ng Iran ngayon nagsisimula na yung kaguluhan dahil tatlong faction yan, yung faction ni yung mga IRGC hardcore, yung mga talagang mga terrorist na matagal na talaga sila dyan na nagsusuporta dyan sa Islamic Republic. Iba rin yung mga moderates, yung sinamahan ng Prime Minister, hindi Prime Minister, Minister nila at saka yung Presidente, ibang grupo din yan. At ito talaga ang kausap ni President Trump. Lagi nga sinasabi ni President Trump na okay naman yung pag-uusap namin with the new regime. Yun ang hindi nagustuhan ng IRGC dahil sila nga dyan ang katiwala ni Khamenei. Pero may ibang faction eh. So ayun ang haharap. Tsaka may isang faction pa, yung mga moderates. Yung moderates naman, dating IRGC din yan, yung kasama ng spokesman nila na si Arakji, spokesman ng ano yan eh, Foreign Affairs Secretary ni Khamenei noon. May grupo din siyang kasama. At yung isa pang faction pero hindi kasama sa ngayon sa pag-uusap diyan sa Islamabad, Pakistan, yung grupo ni Prince Reza Pahlavi. Bago lang siya nagsalita, kaninang hapon lang, nagko-comment siya doon sa sinasabi ni Starmer, ng Prime Minister ng England, ng UK.
nasa Pransya naka-asylum. So, 4 na factions yan. At kagabi nagkagulo dahil nga ayaw sanang sumama. Iwan ko lang kung bukas, supposed to be ngayon sila magkikita ngayong araw na to, pero hindi natuloy dahil para mag-back out yung IRGC. So ngayon pa lang may gulo na, baka magkaroon ng civil war dyan dahil marami yung faction din dito sa yung bagong sinasabi nila na regime na mga Islamist jihadist din yan, kasi kumampi sa kanila yung army. No, yung army nila iba naman yung revolutionary guard sa army. So there's a big possibility na magkaroon ng civil war kasi itong IRGC, then Islamic Revolutionary Guard Corps, sabi nila na ayaw nila yung ginagawa ng mga moderates tsaka yung bagong grupo dahil nakipag-usap sila sa US. Malaki daw ang katrayduran at gusto nilang lusubin. Kaya nga ang mangyari niyan, magkakaroon ng civil war dyan at sila magpapatayan dyan. Yung naiwan na grupo ni Kamini at yung mga moderates, pati yung isa pang grupo na IRGC rin pero humiwalay sa kanila. So maglabo-labo na sila dyan sa Tehran. Lahat ito nakabis sa Tehran. At marami din silang, ang basic force pala, yung civilian nila na puwersa, malamang sasama yan doon sa IRGC. Pero marami nagsabi na hati na rin yan. Marami na rin sasama sa new regime. Yung new regime, yung mga halo-halo, may IRGC, tsaka yung moderates. Pero ito, puro Islamic, Islamic group. Walang democratic group niyan na pro-democracy na pinamumunuan ni Reza Pahlavi. Ngayon, nagsalita nga si President Trump kasi ini-insist ng ibang mga tao dyan na tulungan sila magkaroon ng regime change. Mawala na yung mga yung tulad niyan, IRGC, mga terorista. Napakarami niyan, around 250,000. So nabawasan na yan ngayon, almost nasawi niyan, almost 50 to 70,000. So 100 na lang, mahigit. Ganyan ang kakalabanin niya ng grupo ng pro-democracy. At si President Trump namimigay pa dyan ng baril through the CIA nga binigay nila sa Kurdish Iranian na nasa north ng Iran, pero yung ibang mga armas hindi naman binagay ng mga Kurdish Iranian sa mga civilian para nga yun ang mag-fuel sana ng revolution na hindi nangyari. At right now, palakas ng palakas daw yung pro-democracy group dyan. So nakikita natin na ang Iran magkaroon ng civil war talaga. Even yung mga analyst na mga political analyst tsaka military analyst, yun ang prediction nila na the way things are going, na kumukuha na sila ng mga teritoryo, parang yung nangyari sa Iraq nung nag-withdraw ang US. So maraming nagtatanong, mga kilala natin, bakit hindi nilang tulungan ng US? Ayaw kasi, hindi yan ang style ni President Trump na kumalala nyo yung Afghanistan noon, yung una niyang term, ang sinusuportahan niya yung Mujahideen. Di natanggal talaga yung with regards noon sa Russia na inoccupy din yung yung Afghanistan. Mujahideen ang ginagamit. So hindi pumasok ng mga US forces noon. Later na lang pumasok. So ayaw nila mangyari yan na maraming casualty ang mangyayari ng mga sundalo, which this is a very politically risky. Ang ganyan, maapektuhan ang kanyang political position sa US. Lalo na ngayon na malapit na yung midterm election sa US by November. Ayaw niya maapektuhan yan. At sa tingin ko tama rin naman yan kasi nangyari sa Iraq, ang dami namatay na sundalo. Wala rin naman. Sa bagay, na-control na nila ang Iraq. Then followed by yung Afghanistan. Sa Libya, ganun din ang ginawa. Kaya iniiwasan talaga nila magpadala ng sundalo or boots on the ground
boots on the ground para maiwasan ang casualty. Dahil ang backlash niyan, marami ang gagalit na Amerikano, lalo na ngayon. Yan, nandyan yung CNN, nandyan yung New York Post o New York Times na very critical kay President Trump at most of all yung grupo ng Democrats na kalaban talagang mortal ni President Trump. So, ganyan ang mangyayari dyan. Ano. Pero itong kaharap nila sa Islamabad, bukas sila mag-uusap. Actually, papunta na sila J.D. Vance, yung Vice President ni President Trump, ang mag-head dyan sa negotiating team. At si Steve Wilcott, yun ang mga negotiator ni President Trump, at saka si Jerry Kushner. Sila ang mga katiwala ni President Trump with regards to negotiations. Of course, in the middle, yung decision ang gusto mangyari ni President Trump. Kasi yun naman ang niya na napakagaling daw niya makipag-deal. Kasi as a real estate developer, pagdi-deal talaga ang kanyang trabaho. At sigurado siya makukuha niya magandang deal. So, out of the table na yung mga ibig sabihin hindi napapansinin yung mga ibang demand ng Iran tulad ng hindi aalis daw yung US. Paka-imposible niyan. Yung panghuli nilang demand, yung saving fees na demands lang na hindi naman yung kasama sa unang demand nila. So, ang talagang pinaka main point yan ni President Trump, yung pag-recover ng uranium na nakabaon pa dyan sa Purdo at saka Istahan, tsaka yung isang Didangs ba yun, yung nuclear site na nakabaon yung mga uranium na yan na pwedeng gagawing bomba. Yun ang gusto nilang kukunin, at itong Strait of Hormuz. So kung i-connect natin sa pangyayari, wala pa silang agreement, nag-ceasefire pa lang. So anong ibig sabihin? Yung mga barko dyan ngayon, hindi pa sila magka-desisyon. Pero kasama yan dyan sa kondisyones na haharap sa negotiation yung Iran. Kailangan buksan immediately yung yung Strait of Hormuz. Bakit ayaw ni President Trump na siya ang mamumuno dyan? Dahil yung Strait of Hormuz is an international water. At you can imagine, siyam na country ang dependent sa Strait of Hormuz. At ngayon, gusto nga nilang iasa sa US. Sa US yan na mabuksan yan. So, kasi kung sa totoo lang, kung hindi napigilan ng US yung paggawa ng mga missile, patuloy na paggawa ng missile ng Iran, at paggawa ng nuclear bomb, siguro in a matter of 2 to 3 years, kontrolado na niya ang buong Middle East. Ito yung geopolitical analysis. At tandaan natin, ang isa sa mga buyer ng oil ng US, ng Iran dyan, 90% ng oil ng China ay galing sa Iran. At nakinabang ng husto ang Iran dyan sa mga missile, na technology ng missile, kasama na yung North Korea at Russia. Yung mga drone technology, na ito nga yung ginagamit din sa Ukraine, maraming materials na galing sa Russia. Kaya darating ang time na yung buong buong Middle East na yan, kukontrolin yan ng Iran with the backup ng Russia at China. So yun ang nakikita ng Amerikano. Kaya nga ito, geopolitical move talaga ng US yan. Para maalis ang China dyan at saka ang Russia. Ngayon, kailangan maalis din yung mga Hezbollah, Hamas, kasi nagsusupply ng pera dyan tsaka mga missile ang Iran na sinusupplyan din technology galing ng China at Russia. So, kung nakikita natin yung geopolitical na situation dyan, ripe for a nuclear war yan. Kung
hindi na check ng US yan. Hindi lang nakikita ng iba kasi immediate reaction, yung pagbaba ng oil, pagtaas ng crude oil, yun na nakikita natin. But titingnan mo yun talaga kung paano nag-play yung geopolitical move ng mga superpower. Papunta tayo ganyan dyan sa kaguluhan. At ito, napakalaking bold na galawan, political move na ginawa ni President Trump para matuldukan na yan ang impluensya ng Iran, ng China at Russia over Iran. So yun ang nangyari ngayon. Kasi militarily wala na yung Iran. Hindi na sila, it will take decades for them to produce yung mga missile na ginawa nila ngayon. Kasi kasama yung mga factories kasama yung mga supporting na mga peripherals, mga ginagamit na mga technology dyan, kasama nga yung ibang scientist, talagang ini-eliminate ng US. Yun ang ginawa nila. So it will take around a decade bago na nila ibalik yan kung hindi yan makontrol. Yung nga isa sa mga problema ng US, dahil kung ma-degrade nga nila yung military capability ng Iran, but mawala na si Trump dahil 8 years, hanggang 8 years lang kung may re-election ang presidente ng US at iba namang presidente ang umahawak yan, baka naman mapabayaan yan at babalik naman ng Iran sa posisyon nila nung nakaraan. Kasi it took 7 presidents bago nila matemper itong makontrol nila ang Iran sa kanilang programa na paggawa ng nuclear bomb. Na muntik-muntika na talaga na makagawa. At I cannot imagine kung ano mangyayari sa Middle East. At the big probability na sasabog ang nuclear war at aabot yan dito sa atin, dito sa Pilipinas, kasi ang dami nating hit sites. Madadamay talaga tayo. The whole world madamay. Kung darating ang time na yan, wala na talagang oil. Wala nang crude oil na lalabas dyan. Kasi tayo, dependent tayo sa China, sa oil. Diyan tayo kumukuha. Even Chevron and Caltex, which is an American company, dating Texaco yan, Texas Oil Company, hindi yan kumukuha sa US dahil napakalayo, kasi it took around 45 days para makarating din ng oil na it will be more expensive. At dito naman conscious tayo sa presyuhan ng per liter ng gasolina at diesel. Kaya para maging competitive yung Shell, sinarangan nila yung refinery nila dyan sa Batangas at yung Caltex dahil nga dyan sa pricing na yan. Instead of getting or refining, bumili na lang sila ng finished product, yung LPG, gasolina, jet fuel, diesel fuel, LNG, bumibili na lang sila. So kung mangyari yan sa China, mapektuhan din tayo. Ang Petro naman, may sarili silang refinery, so they directly buy from Saudi Arabia. At meron yata din silang galing ng UAE. Yan ang problema, hindi makakalabas dyan. Ngayon, ang dami dyan, around 240 oil tankers nakakulong pa dyan. At ayaw nilang padalos-dalos na lumabas. Baka nga, titirahin sila ng missile at drone. At pinapalutang pa na $1 per barrel ang singil ng China at ng Iran bawat barkong dumadaan, na pinasabulian sa subalian naman ng IRGC na ginawa nila diyan, kasi mag-violate sila sa ceasefire na pinag-usapan nila, na mag-uusap pa sila bukas. So medyo magulo ang sitwasyon, kaya definitely hindi pa yan mabubukas. Kasi hindi ka naman basta-basta makalabas dyan kung walang approval galing sa company mo, kung ikaw ay isang supertanker, malaking barko, at ang nag-i-insure sa barko mo at kasama na yung dala-dala mong crude oil. May insurance yung mga yan. At dyan nga sila ngayon umiiyak.
dahil daily ang payment nila sa insurance. So masakit sa mga investor na nag-invest dyan. At si Ramon Ang naman, kung sa Saudi siya, wala namang sariling barko yata yung Petron. Meron sila mga suppliers, nagsusupply. Bumibili sila, nag-hire sila ng super tanker, or hindi naman yata super tanker, parang hindi magkasya dyan sa Bataan, maribilis sa landing dock nila. So yung mga kumakarga lang ng 1 million na barrels, yun ang pwedeng pumasok. Kasi yung pinakamalaki, 2 million barrels ang dala-dala niyan. Mga malalaki talaga, yung papuntang Japan tsaka China. So ngayon, I don't know kung merong makukuha. Kasi dito sa Yanbu, sa Saudi Arabia, nung isang gabi nabumba nga yung nila, pipeline. Kaya instead na magiging 5 million barrels ang ma-produce nila or ma-load nila doon sa mga super tanker per day, magiging 4 na lang daw or 3, nabawasan ng kanilang capacity. Kasi itong Yanbu nasa Red Sea. Ang nagpaputok naman hindi naman yung Mauti na taga Yemen. Mauti, yung mga Houthis. Umabot na tayo yung Houthis na yan naman ay proxy army ng Iran, katulad ng Hezbollah at Hamas. Yung Mauti, ano rin yan? Na nagsuportan yan, Iran through ISIS. Tulad ng Jamia Islamiyah ng Indonesia at Malaysia, they are supported by Iran, pati yung mga Al-Qaeda ng Afghanistan. So ganyan talaga ang terror na in-export ng Iran sa buong mundo. Gusto nila ng jihadist extremist na practice ng kanilang religion na Islam. Yun ang ginawa nila, ginawa ng ISIS. So yun ang mangyayari dyan. Talagang matatagal na yan. At saka may factor dyan ang problema ni President Trump with NATO. Kasi yan, international water. At marami kasi halos 60 or 50% ng mga demand or kailangan ng European countries ay galing dyan sa Strait of Hormuz. Dyan sa UAE, Bahrain, Oman. Dyan galing ang oil nila. Pero ayaw nila makialam. Ayaw nila makialam dyan sa problema na yan. Kasi yung gusto mangyari ni President Trump, natutulong yung NATO, yung mga European countries, para ma-maintain yan Strait of Hormuz. Dahil international water yan Pero hindi nila ginagawa yan. Kaya nga yun ang dahilan na ito si President Trump, after this war, ipo-pull out na nila yung mga bases nila from NATO countries. Unahin daw nila yung France, alis na sila dyan, yung Italy. Kasi even the use of their airspace, hindi na pinapayagan ni Macron. At saka yung Spain. Ayaw nila mag-spend ng malaking pera sa military upgrade nila. So, yun ang problema. At dito kasi nagtaka ako sa Spain. Ang daming mga anti-Semitic dyan. Catholic country naman sana. Yan tulad din ng Italy. Na na sila. Na linamon sila ng Islam. Yung mga lugar na yan. Lalo na ang France. Kaya nga ang tawag nila sa France is Francistan. Parang Afghanistan, parang Pakistan. Ang mga Muslim dominated countries. Francistan na raw. Kaya nga sabi ni President Trump, France don't look like the France before. Lagi daw siya nagpupunta dyan dati. Sila ni asawa niya. Yung pangalan ng asawa ni President Trump. They love Paris daw, pero ngayon hindi na raw. It doesn't look like Paris. Dahil nga sa daming ang mga migrants na Middle Eastern. So, yun ang problema ngayon dyan sa Strait of Hormuz. But after dito sa 2 weeks na palugit ni President Trump with regard to the Strait of Hormuz, na pwede na yan, free ang pagpass dyan ng mga super tankers, na ang capacity niyan is almost 150
ships a day ang dumadaan dyan. Ngayong gabi na to, or bukas, umaga pala doon, ang kanilang expected is around 12 to 20 lang. So napakalayo doon sa 150. Kasi yan ang in-insist ni President Trump. Pinag-usapan na natin yan. Sinabihan niya yung Iran na kailangan buksan na ninyo yung Strait of Hormuz. So nag-violate na kayo sa ceasefire agreement natin. Isa rin ini-insist ng yung Iran, nakasama sa usapan yung Lebanon, yung mga Hezbollah. Hindi naman kasama sa usapan yan, hindi pumayag ang Israel. Kasi alam naman nila kung mapila yung kasi ngayon patuloy yung bagong operation dyan ng Israel, yung Eternal Darkness ang tawag nila. Dito kasi sa kabila, dito sa Iran, ang tawag nila is ang pangalan ng operation nila dyan is Roaring Lion at Epic Fury ng US. Dito sa kabila, sa Lebanon, southern part of Lebanon, Eternal Darkness. Kaya patuloy ang pamumumba ng Israel dyan para makagawa na talaga sila ng buffer zone, dahil around 400 kilometers lang layo niyan doon sa boundary ng northern Israel, kaya kayang abutin ang missile. Ngayon, sabi ng Lebanese government na gumawa na sila ng demilitarized zone dyan, na kasama ngayong na inaprubahan nga ng UN yan, kaya maraming sundalo dyan, mga UN peacekeeper na hindi naman ang totoo. Sabi ng maraming UN peacekeeper, di ba, namatayan ng isang araw o isang linggo nakaraan, yung mga Indonesian, 3 Indonesian na nasawi dyan sa roadside bombing, na pinagdudahan nila na Hezbollah rin ang gumawa. 3 UN peacekeeper na mga Indonesian. Kaya yung mga Malaysiano, meron din silang peacekeeper dyan, binak out nila yung mga sundalo nila. Hindi nila linlagay sa frontline. So yun ang pinasok ngayon ng Israel, yung southern Lebanon. Linilinis nila dyan para magkaroon ng buffer, demilitarized zone, hindi na makapasok dyan ang mga Hezbollah. Alam naman natin yung mga tawag nito, yung mga Lebanese na iba, sabi na hindi daw sila involved sa gera na yan, but the fact is, marami sa kanila mga member ng Hezbollah at the same time Lebanese army. Excuse. So, yun ang napaka-complicated na pangyayari dyan. So, bukas, magkaroon ng talk sila ni Vice President J.D. Vance at si Steve Wilcott, mga negotiator ng US, at saka itong son-in-law ni President Trump na si Jerry Kushner. Sila ang haharap dyan sa yung 3 rin na galing sa Iran, na iba-iba ang pag-iisip, ang gusto. So i-iron out nila yan. Kung hindi yan magka-agree na naman, sabi ni President Trump, handa naman sila mamumba ulit. Kung hindi, pero pipilitin nila magkaroon talaga ng agreement. At isa dyan, yung balik ng uranium na nabaon dyan sa Istaan at saka sa Fordo at saka Didangs at ang dito sa Strait of Hormuz. Buksan na yan. So yan ang time siguro na pwedeng bumaba, pero hindi kaagad kasi re-refine pa yung mga crude oil na yan. It will take around 3 months. 3 months na para ready na yan at pwedeng bumaba ang presyo ng ating crude oil at bababa din yung LPG, bababa yung gasolina, at bababa yung diesel. So ganyan ang situation. Yan ngayon kung magkaroon ng agreement. But ito kasi si J.D. Vance, yung Vice President, talaga ayaw niyang parang against siya na pumasok sila dyan. So hindi sila magkapareho ni President Trump, pero yung huli niyang pronouncement bago siya umalis dyan papuntang Islamabad, Pakistan, sinabi niya, susundin talaga niya si President Trump kung anong gusto. Natural naman niya, ay Vice President ka lang eh.
sundin mo talaga si President Trump. So yun ang pangyayari ngayon dyan. So kung hindi talaga sila magka-agree, pero sa tingin ko hindi imposible yan pag darating na sa ganyang point. Kung talagang matigas itong new regime ng Iran na mga Islamist din, pag hindi sila susunod dyan, babalik talaga ang pang-bombing ng Iran. Yung sabi nga ni Pete Hegseth, yung Defense Secretary nila ng US tsaka War Secretary, naawa lang talaga si President Trump sa mga Iranian. Kaya handang-handa na sila na pasabugin yung pinakamalaki nilang power plant. Ngayon nga yung Tehran brownout, kalahati ng Tehran ngayon, kalahati ng city ng Tehran ay walang kuryente. At ang hirap ng tubig daw ngayon diyan, nag-iipon sila ng tubig, pang-inom, pangligo. Ang yaman ng mga Iranian, inong kapanahonan na si Shah Pahlavi pang medalan yan. Nayayaman sila. In fact, ang dami nila nag-aaral dito sa Manila, nag-aaral ng medicine. Libre lahat. Ganyan dati. Meron nga mga Pilipina na nakakasawa, nagkaroon ng asawa na mga Iranian na mga doctors na rin mga klase nila. Diyan sa UST, ang dami diyan. Diyan sila nag-aaral. Meron pa nga sa Dio Campo. Naalala ko talaga yung mga ibang nag-i-intern na namimit ko rin. Mabait naman sila. Not until na nagpalit sila ng regime. Yung Islamist regime na nga, na terror na lang pala ang iniisip. Kasi noon pa, sinisigaw nila, Dead to America. Ang tagal na yan. 1989 pa, naririnig ko na yan eh. Dead to Israel, Dead to America. Hanggang ngayon, sinisigaw pa rin ng mga extremist na mga Muslim na yan. So yun ang problema ngayon. So kailan natin i-expect na bababa ang ating diesel at gasolina LPG? Sa tingin ko, where this things going, swerte na kung mabuksan ng Iran yung susundin nila si President Trump. Pero hindi nga kontrolado eh. Kasi nagkahati-hati na yung faction ng mga Iranian Revolutionary Guard. Marami na silang factions at ito nga marami nagsasabi na mayroon ng mga skirmishes, mga kaguluhan ng mga faction na yan. So di ba ko kung sino may hawak yan sa anong faction na may hawak yan sa Strait of Hormuz. Yun ang problema dyan, kung paano nila kontrolin. Kaya dahil nga wala na silang command center, central command center na, kasi wala nang cellphone dyan eh, hindi na makatawag dyan, walang internet, wala lahat. Paano sila tatawag? Siguro may mga radio sila, radio na yun lang ang way na mag-uusap sila. Balik sila talaga kung Stone Ages. Kung natuloy pa yun, talagang kawawa yung mga civilian. Yun ang iniisip ni President Trump. Isipin mo, yung mga less than 1 million, mga 500,000, silang namumuno dyan sa Iran. Magsasuffer yung almost 98 pa yun. Kasi 99 million daw sila ngayon, ang population ng Iran. Ang magsasuffer, yung 98 million 500,000 magsasuffer yun. Ang dami mga bata dyan sa Iran ngayon, mga bata. At alam ba ninyo na almost daily ang execution dyan? Kasi alam mo naman yung mga bata na mga nagpo-protesta, hindi natatakot yan. Ang sabi nga nila, marami yung mga Amerikano kasi na gusto nila magkaroon ng regime change talaga dyan. Kasi kung patuloy yung mga IRGC ang hawak niyan, paano na lang kung mag-iba ang presidente sa US? Yung medyo malambot, katulad ni Obama at saka ni Biden, babalik sila. Paano mo makontrol yan kung gagawa ulit ng way na makagawa ng nuclear bomb? Di yari na. Mahirap yun. Dapat talaga tapusin yung regime na yan ngayon. Kaya nga hinihikayat ni President Trump na kung gusto nyo magkaroon ng regime change, wala kayong pakialam kung anong gagawin ninyo. Ibig sabihin kung anong sistema ang gusto nyo implement, as long as it is democratic, nasa inyo na ang kamay. Binibigyan na ng armas eh.
Parang tayo rin mga Pilipino. Alam na natin inaapi tayo, wala namang ginawa. Ang military natin, kumakampi pa doon sa nangaapi. Ganyan din nangyari sa Iran. Pero matindi sa kanila, 47 years. Ganyan katindi. Mabuti naman tayo, meron tayong kunti. People power, mga ganyan-ganyan, may mga protesta. Pero doon talaga wala. 47 years straight yan. Nagtataka sila, napakayaman ng bansa nila. Wala silang mga ganyang benepisyo, hindi sila mayaman. Kasi napupunta sa armas na binibigay doon sa mga proxy armies din ng Iran. Napunta sa paggagawa ng mga bunker na napakalalim. Na doon tinatago nila ang mga missile nila, mga rockets nila. Mga intercontinental ballistic missiles nila na intended pala yan sa mga countries na kung once ma-develop nila yung warhead na mayroong nuclear, delikado. Yun nga ngayon, todo bantay yung CIA dahil may takot sila na baka ang Russia padalhan. Kasi ang daming nuclear warhead ang Russia at China. Yun ang delikado. Kaya nga, todo bantay ang CIA sa mga movement ng mga Chinese at Russian. So, kung tayo iniisip lang natin yung wala tayong gasolina, mahal, hindi pala ganyan ka simple ang problema. Kaya parang ang problema is kung i-sum up natin, survival of the world na, survival of the human species, kung nangyayari pa yun. Kasi ultimately, kung nagkaroon ng nuclear war dyan sa area na yan, buong mundo yan, conflagration, lahat masusunog ang buong mundo. Kasi magantihan na yan eh. Sino bang mga countries na mayroong nuclear? India, mayroong nuclear yan. Pakistan, mayroon. China, of course. Then Russia, US, at ang France, mayroon din. Ang UK, may mga ano yan. Germany, may mga nuclear missile din yan. North Korea, Japan, wala yan. Kontrolado ng US. So, yun ang mangyayari dyan. So, tama lang ito na na-prevent yan para hindi talagang lumubha. So, ito na, medyo mahaba na itong usapan natin. Actually, with regards to the problem sa Middle East, marami tayong information na sasagap sa ating mga partners dyan at nagbibigay sa atin ng tamang information on the ground kung ano talaga nangyayari. But right now, hindi natin masabi na very positive ang situation. There's a big tendency na mag-worsen pa yan, but at least wala na yung threat ng Iran. Wala na. Ang problema na lang itong Strait of Hormuz dahil halos buong mundo na apektuhan. Pero 20% lang naman ng sinusupply niyan sa whole world. Yung mga dependent dyan, mga Asian countries, talagang natatamaan. At some European countries, dyan kumukuha ng oil. At malungkot niyan, yung mga countries na yan, UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, Iraq, talagang naapektuhan yung ekonomiya nila. Kasi nadamay sila sa gera na yan. Yun din ang disadvantage pala pag wala kang defensive weapons. Defensive and offensive. Kaya tama lang mag-allocate ng isang country o ilang percent sa kanyang GDP na ngayon ang gusto mong mangyari ni President Trump, 5% mga European countries, spend nyo yan para sa defensive armaments nyo, tulad ng Iron Dome o yung anti-missile nila, Patriot. Kasi kung wala yan sa Dubai, sa UAE, talagang ubos na yung building dyan. Pasalamat sila na nakabili sila niyan eh. Kaya ngayong mga oil fields ng Saudi natatamaan ng mga drones at saka missile, intermediate missile, dahil wala naman sila doon sa desert. Open na open yung area. Natatamaan yung mga pipelines doon ng oil, kaya yun ang dahilan. At ito nga malungkot dyan sa Saudi at saka sa UAE, Bahrain, Qatar, ang natural gas field ng Qatar, napakalaking sira yan. It supply around 60% ng liquefied natural gas.
sa whole world. Kaya maapektuhan talaga ang mga western countries kasi yung ginagamit nila sa pag-heating ng kanilang mga bahay. Kaya mangyari niyan, meron yan pero mataas ang presyo. Mawala na yan and it will take around 5 to 6 years para yan ma-reconstruct. So yun katindi. Dito naman sa Saudi, yung mga oil fields nila na nasisira, it will take daw 3 to 4 years bago nila mabuo yan. So yung katindi. Kaya nga kung magkaroon ng peace na itong ano na to, magkaroon na ng settlement yung problema dyan, mawala na yung problema sa Iran, wala nang missile na lumilipad, definitely magkaroon na maraming trabaho mga Pilipino dyan in the construction business, lalo na yung mga welders, mga pipe fitters. Babalik yung era na nagkaroon ng construction boom dyan sa area na yan. Saudi, UAE, even the construction of buildings, kasi ang daming nasirang building dyan sa UAE ngayon, sa Dubai. Kaya babalik yung time na yan na maraming tayong mga construction workers na magtatrabaho dyan sa Middle East. Magbo-boom ulit yan, lalo na sa Qatar. Napakalaki ng damage na nangyari. At ito pa pala, with regards to the oil ng Iran, kasi sa tingin ko ang next move dyan nagpapahiwatig na si President Trump na gusto nilang kontrolin yan. Kasi kung once na hindi nila kontrolin yan, papasok ulit yung China, na yun ang ginawa nung bago bombahan yung Iran. Sila may hawak dyan sa oil na yan. So ngayon, kung may new regime, isa sa mga agreement yan na ang makokontrol niyan, linisin namin yung Strait of Hormuz basta kami partner na ninyo sa oil industry business dyan sa Iran. Sa tingin ko yun ang mangyayari. Hula ko lang yan, pero I think yan ang pag-iisip ni President Trump, like what he did in Venezuela. So kontrolado na niya yung Middle East ng supply ng oil. Pero maganda naman daw ang relasyon nila with Xi Jinping. Ang China sa US nakukuha. So kung gano'n, hindi na sila katulad dati na napakalaki na nakuha nila dyan na discount sa Iran. Kasi nung nag-60 ang per barrel noon, dyan sa Iran nakuha ng China, nagiging na lang daw, 45 or 50. So ang laki ng discount. So ganyan ang sitwasyon. So medyo mahaba na nga ito. So yun ang expect natin. Hindi tayo magkaroon ng murang oil kaagad. It will take time. Maybe sa tingin ko 2 to 3 months muna bago babalik sa, kung babalik pa, na I doubt kung babalik sa lumang presyo. Pwedeng bumaba, basta malapit doon sa lumang presyo, okay lang yun. Pero right now, kaya wala namang ginawang matino yung government natin na move, laging late, laging surprise. Hindi alam kung anong gagawin, at saka may question pa yung health ng Pangulo natin na si BBM, kung hindi natin alam kung ano ba talaga, saan ba siya. So yan ang problema natin. So hanggang dito na lang siguro tayo for this episode. Maraming salamat doon sa nanonood. Kung meron man, paki-like naman at share. At sa mga bagong dumalo dito sa Justin Talk New Speech, paki-subscribe. So maraming salamat. God bless. Ingat lang kayo at magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Thank you po.